Praise, mic check. Mic check, praise, mic check. Mic check. Mic check, praise. Mic check. Alright. Sige po. Praise, mic check. Praise, mic check. Praise, mic check. Sige po, start tayo. Habang hinihintay natin sila, let's start. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po ulit sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa magdamag na kapahingahan na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat din po sa panibagong buhay at lakas na meron po kami sa araw na ito. At aming Ama, patuloy po kami na malapit sa inyo na may kababaang loob at patuloy po kami na humihingi po ng iyong biyaya. At maging po, Panginoon, kapatawaran sa aming pong mga kahinaan, mga pagkukulang na nagagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. At aming Amang Diyos, at alam po namin, Panginoon, na kilala niyo po kami, alam niyo po yung laman ng aming mga puso, maging po ng aming mga isipan, Panginoon.
At sa pagkakataong ito ay lumalapit po kami sa inyo. At nawa sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita at maging po Panginoon sa mga paksa namin pong bubuksan sa araw na ito ay patuloy po kayong maluwalhati. At nawa Panginoon sa lahat po ng ito ay patuloy pa namin kayong mas makilala at makita po namin ang aming mga sarili na kami po Panginoon ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. At nawa po Panginoon sa mga oras na ito ay alalahanin rin po yung aming mga mahal sa buhay at maging po Panginoon yung aming po mga kasamahan na papunta pa lamang po dito na kayo po ang patuloy na mag-ingat at nagbigay po sa kanila ng pagkakataon na makasama po namin aming Amang Diyos sa kananambahan. Salamat po Panginoon at patuloy po kayong maluwalhati sa aming pong pagtitipon. Dinadalangin din po namin ang aming pong mga kababayan at maging po Panginoon ang lahat ng mananampalataya sa umagang ito na patuloy po rin kayo maging mabiyaya. Salamat po aming Amang Diyos at ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa matamis po na pangalan ng ibugtong na anak na yung Panginoong Hesus. Sige po at magandang umaga ulit sa atin at habang hinihintay natin yung iba ay sisimulan ulit natin yung ating pag-aaral tungkol sa 1689 Baptist Confession of Faith at ang pamagat nito tungkol sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at sa kaparusahan nito. So inuulit ko yung pamagat ng ating pag-aaral na ilang Sundays na nating pinag-aaralan ay sa 1689 Baptist Confession of Faith, Kabanatang 6. Ang pamagat po ay tungkol sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at sa kaparusahan nito. So bago natin ituloy-tuloy, babasahin ko ulit yung mga unang paragraph na patungkol dito sa ating pag-aaral. So sabi dito, bagaman nalikha o nilikha ng Diyos ang tao na matuwid at ganap at ibinigay sa kanya ang isang matuwid na kautusan na tungo sana sa buhay kung sinunod niya at nagbanta ng kamatayan sa oras na labagin yaon. Ngunit hindi siya nanatili ng matagal sa karangalang ito. Ginamit ni Satanas ang katusuhan ng ahas para pasunurin si Eva. Pagkatapos sa pamamagitan ng pang-aakit ni Eva kay Adan, natahasang lumabag sa kautusan ng pagkakalikha sa kanila at sa utos na ibinigay sa kanila ng walang anumang pamimilit. Sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na bunga, ito'y bagay na ito, ayon sa marunong at banal na pasya ng Diyos, ay kanyang ipinahintulot, yamang nilayon niyang pamahalaan ito tungo sa kanyang sariling kalwalhatian. So yun po yung ating mga tinalakay nitong mga nakaraang linggo, na sinasabi dito na tayo ay nilikha ng Diyos na perfect. Si Adan at si Eva ay perfect. Pero pagkatapos ng pagkakasala, at hanggang sa panahon natin, tayo ay hindi nakasama doon sa nilikha ng Diyos na matuwid at ganap sapagkat tayo ay nabahira ng kasalanan. So yun na yung ating kalalagayan, bilang mga tao, tayo ay hindi na ganap na matuwid. Lahat tayo ay may bahid na ng pagkakasala. Diyan sabi dito sa paragraph 2, ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, sa pamamagitan ng kasalanang ito ay nahulog mula sa kanilang orihinal na katuwiran at pakikisama sa Diyos at gayon din tayo sa pagkakalakip sa kanila na dahil dito ay dumating sa lahat ang kamatayan. Lahat ay naging patay sa kasalanan at ganap na naging marumi sa lahat ng mga kakayahan at mga bahagi ng kaluluwa at katawan. So ibig sabihin po, sa paragraph 2 ay binabanggit, dahil po sa paragraph 1, kung tayo ay nilikha ng Diyos na perfect, o yung tao, yung ating unang mga magulang, pero dahil po sa pagkakasala ni Adan tsaka ni Eva, ay dumating po sa lahat ang kamatayan. So ibig sabihin po, ay damay po tayong lahat doon sa pagkakasala ni Adan tsaka ni Eva. So, ibig sabihin po, lahat tayo ay nagkaroon ng kamatayan. Kaya pagdating po ng paragraph 3, ito po yung binabanggit. Sila bilang siyang ugat at sa pamamagitan ng pagkatalaga ng Diyos ay tumatayo sa lugar at sa halip ng lahat ng sangkatauhan.
na ang pananagutan ng kasalanan ay ibinilang at ang masamang likas ay ipinasa sa lahat ng kanilang mga inapo na ipinamamana mula sa kanila sa pamamagitan ng karaniwang pagkasalin lahi na sila gayon ay pinagdadalang tao sa kasalanan at likas na mga anak ng kapuotan, mga lingkod ng kasalanan, mga nasa ilalim ng kamatayan, at lahat ng iba pang mga pagdurusa, espiritual, panlupa at pagbawalang hanggan, malibang palayain sila ng Panginoong Jesucristo. So ulitin ko po itong pangatlo sapagkat ito po yung ating pag-aaralan. Sabi po dito, sila bilang siyang sa ugat, so si Adan at si Eva po yung tinutukoy, at sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Diyos ay tumatayo sa lugar at sa halip ng lahat ng sangkatauhan, na ang pananagutan ng kasalanan ay ibinilang at ang masamang likas ay ipinasa sa lahat ng kanilang mga inapo na ipinamana mula sa kanila sa pamamagitan ng karaniwang pagsasalin lahi na sila ngayon ay pinagdadalang tao sa kasalanan at likas na mga anak ng kapuotan. So ibig sabihin po, dahil tayo ay mga anak o mga inapo ni Adan tsaka ni Eva, tayo po ay kabilang doon sa tinatawag na nagkasala, bagamat hindi po tayo particularly ang gumawa noong kasalanan na iyon, yung pagsuway sa Diyos, dahil tayo ay galing kay Adan tsaka kay Eva, ay tayo po ay damay doon sa kanilang kasalanan. Kaya sabi po dito, dahil doon sa pagdadalang tao, sa kasalanan at likas ng mga anak ng kapuotan. So tayo po ay tinatawag na anak ng kapuotan dahil tayo po ay galing kay Adan at kay Eva. Sapagat ang Diyos, bagamat sinasabi ng Biblia na ang ating Diyos sa pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan ay Diyos ng pag-ibig, siya din po ay Diyos na nagagalit. So ibig sabihin po ay siya ay may tinatawag na puot. At dahil tayong lahat ay nagkasala, ang Diyos ay napupuot sa atin dahil doon sa ating kasalanang mana. Bukod doon sa ating mga ginagawa araw-araw, dahil nga tayo ay damay sa kanilang kasalanan, ay tayo po ay pinanganak. At ang tawag sa atin po ay anak ng kapuotan. At mamaya po, bibigyan natin ng ilang talata na nagsasabi na ang Diyos ay galit po sa atin. Tayo rin po daw ay mga lingkod ng kasalanan, mga nasa ilalim ng kamatayan, at lahat ng iba pang mga pagdurusa, espiritual, panlupa, at pangwalang hanggan, malibang palayain sila ng Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin po, dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, at ang tawag po sa atin anak ng kapuotan, at tayo rin po ay mga lingkod ng kasalanan, ang sabi po dito, lahat tayo ay nasa ilalim ng kamatayan. So alam na po natin yon. Sabi po ng Roma, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat po tayo ay mamamatay. At hindi lamang po yun. May sinasabi po dito, na mayroon talagang pagdurusa. Pwedeng ito po ay spiritual at pwede ring panlupa or physical. So wag na tayo magtaka kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Wag na tayo magtaka bakit tayo nagkakaroon ng mga awayan, kaguluhan, gera. Dahil yun po ay dulot ng kasalanan. At yun po ay isang tanda na tayo po ay may pagdurusa sa mundong ito. Kung tayo po ay hindi anak ng Panginoon, tayo po talaga ay kahabag-habag sapagkat ang mundong ito ay talagang puno ng kasalanan. Pero sabi po dito, malibang palayain tayo ng Panginoong Jesucristo. So kung meron pong tinatawag na pagdurusa, panlupa, may tinatawag din pong pagdurusa sa spiritual. At ang sabi po dito, yun po ay eternal o pangwalang hanggan. So alam po natin yun kapag ating pag-aaralan, ito po ay tungkol doon sa walang hanggang pagdurusa sa dagat-dagatang apoy. Pero po yung pinakamaganda po dito, meron po tayong pag-asa sapagkat sabi po dito, malibang tayo ay palayain ng Panginoong Jesucristo. So bubuksan po natin yung ilang talata na nagsasabi, una, na tayo po ay namuhay sa pagkakasala at tayo po ay pinanganak na makasalanan. So good morning po. Bago natin buksan yung isang talata na nagsasabi po na tayo po ay anak sa kapuotan. So una, na tayo ay ipinanganak na makasalanan. Pangalawa, dahil tayo ay makasalanan, ang Diyos ay galit sa atin. So yun po yung ating unang bubuksan bago po yung pang-apat na paragraph. So buksan po natin muna sa Job
or sa libro po ni Job, no? Chapter 14, verse 4 at chapter 15, verse 14. Para makita po natin na talagang tayo po ay pinanganak na makasalanan. So hindi ko na bubuksan mamaya yung awit 51 sapagkat yun po ay paulit-ulit na nating pinag-aaralan na tayo ay ipinanganak na makasalanan. Pero ito pong Job ay minsan lang po nating mabuksan, kaya atin pong babasahin. Sa Job, kabanatang 14, talatang 4. Pero babasahin ko po mula talatang 1. Ito po yung sabi ni Job, no, nung siya po ay nakikipagwikaan sa kanyang mga kaibigan dahil nga siya ay pinadaan ng Panginoon sa testing, no, yung tinatawag natin na yung kanyang pananampalataya. So sabi po sa Job, kabanatang 14, mga talatang 1 hanggang 4. Job chapter 14 verses 1 through 4. Pero po yung pinakatalata ay verse 4. Ang sabi po dito, ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Verse 4. Meron bang malinis na nagmumula sa taong marumi at masama? No? So ibig sabihin po, yung sinasabi po ni Job dito ay yung kung gaano po kaikli ang buhay ng tao. At naniniwala po tayo doon sapagkat alam po natin, lalo sa panahon natin, na ang buhay po ng tao ay paiksi ng paiksi. Okay? So, nung panahon po ni Adan at ni Eva, ay umaabot po sila ng 900 years, no? At yung pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo, na pangalan din po ng star, na nagngangalang Methuselah, na almost 700 years, no? 969 years kung di po ako nagkakamali. No? Yun po ang pinakamatandang tao na buhay sa mundo. Almost 1,000 taon na nabuhay. Pero sa panahon po natin, no, ang sabi po ng Biblia, ay almost hanggang 80 na lang po ang tao, o sabihin natin 70 ang buhay ng isang tao. Siguro may nabubuhay pa ng 90 plus years old, pero napakabihira na. No? So yung amin pong lola ay 90, ilan ba? 95 na. No? Yung sinasama po namin dito, siya po ay 95 years old. No? At iuwi po siya ng Batangas ngayong 27 po ata, dahil may makukuha ata sa government. No? Sana nga po, meron. Pero alam natin, napahirapan na pong umabot ng ganong edad, lalo sa panahon natin. Lalo kami ngayon mga 30 years old pataas o pababa, hindi natin alam kung tayo iaabot pa po ng 90. Pero ganun po kaiksi ang buhay ng tao. Kaya sabi po ni Job dito, ang buhay ng tao ay maikli lamang. Totoo po yun. No? Subalit punong-puno ng kahirapan. Ina nga napakaiksi na ng buhay ng tao. Ang sabi pa ni Job, punong-puno ng kahirapan. Dahil po doon sa curse. No? Dahil sa pagkakasala, talagang napakahirap ng buhay ng tao. No? Kung may magkasabi man dito na mayroong mayayaman na nakakaranas ng kasaganaan, yes, pwedeng totoo yun. Pero sa kanilang kaloob-looban ay meron po silang puwang na hindi po kayang punan ng kayamanan sa mundo. So, ganun pa rin po, punong-puno ng kahirapan ng buhay ng tao. At sabi po sa talatang 2, binigyan niya po ng halimbawa, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas. So kung kayo po ay mahilig sa bulaklak o mga flowers, ay totoo yun. Ngayon, ang ganda-ganda. Pwedeng bukas ay ito ay nalalanta at pwedeng malagas. Okay? Ganon din po daw ang buhay ng tao. Ngayon ay namumukadkad, maayos, malakas, pero pwedeng mamaya, bukas at makalawa, tayo po ay nakahiga na. Yung iba naman po, hindi na nakakahiga, kinikremate. So, ganun po kaigsi ang buhay ng tao. Kaya sabi dito, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Titingnan mo ba ang ganitong nilalang, sabi po ni Job? Dadalhin mo ba siya sa hukuman? At yung pong verse 4, mayroon bang malinis na nagmumula o magmumula sa taong marumi at masama? So mamaya po sa New Testament, titingnan po natin, kung masama yung puno, ay masama rin yung bunga. Okay, so walang puno na nagbubunga ng mabuti kung siya po ay masamang puno, at walang mabuting puno na namumunga ng masama kung siya po ay mabuting puno. At ito rin po yung sabi ni Job dito, mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? So kung tayo po ay galing kay Adan at kay Eva na bumagsak sa pagkakasala,
Yun po yung sabi ng salita ng Panginoon, lahat tayo ay damay. No? So ibig sabihin po, kung meron pong susunod na lahi kay Adan tsaka kay Eva, ayun po ay lahat ay may bahid ng kasalanan. So kung atin pong babalikan yung Old Testament sa Genesis, no, yung unang-unang murder ay sa magkapatid kay Cain tsaka kay Abel. So makikita po natin doon na talagang ang tao ay bumagsak sa pagkakasala. Sapagkat kung wala pong pagkakasala, I think hindi naman papatayin ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel. At nagpatuloy na po doon ang kamatayan. No? Sa pasimula kay Abel hanggang sa panahon ni Moses, sa panahon ng World War II, sa panahon natin, ay sunod-sunod na po ang kamatayan. Sapagkat yun po ang sabi ng salita ng Panginoon, lahat tayo ay nagkasala, kaya lahat po tayo ay darating po sa kamatayan. Yan sabi po ni Job, no, merong bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? So ang sagot po, kung ito ay tanong, wala. Yun po yung sabi ng Romans chapter 3, no, wala matuwid kahit isa. Wala. No one. So tingnan po natin ulit sa Job chapter 15, yung pong sunod na chapter, no. Job 15 verse 14. Ito po yung binabanggit. Sa Job kabanatang 15 talatang 14. Sabi din po dito, no, nung kaibigan po ni Job na si Eliphaz, no, na taga Teman, yun po yung sabi sa verse 1. At pagdating po ng verse 14, ito po yung kanyang binabanggit kay Job. Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Sapagkat sinasabi po ni Job na siya po ay hindi nagkasala sa harapan ng Panginoon. Tama naman po, talagang siya po ay namuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Pero kung ating pong titingnan, ang kalalagayan po ng lahat ng tao, talagang tayo ay pinanganak na makasalanan. Okay? Gaya po yun ang sabi po ng kaibigan ni Job na si Eliphaz, sino ba ang walang sala, no, at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harapan ng Diyos? Ang tanong, wala. No, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat po tayo ay makasalanan. At hindi ko na bubuksan yung awit 51, verse 4 and 5. Alam niyo na po yan. Tsaka po yung chapter 58, verse 3. Yung tungkol po kay David na talagang tayo ipinanganak na makasalanan. At pupuntahan po natin yung New Testament sa Efeso, kabanatang 2, Ephesians chapter 2, ay binabanggit po dito na talagang tayo, sapagkat ang lahat ay nagkasala, tayo po ay ipinanganak na, ang tawag po sa atin ay anak ng kapuotan. No? Tayo po ay anak ng kapuotan. Okay? So kung meron man dito na magdi-disagree, na sasabihin na hindi ako damay doon sapagkat ako'y pinagpapala ng Diyos, bagamat hindi ko kilala ang Diyos at wala akong relasyon kay Kristo, ako ay mayaman, ako ay pinagpapala, ako ay merong maraming sasakyan, ako ay maraming tahanan, maraming kayamanan. So therefore, siya ay hindi anak sa pagkapuot, na siya ay hindi damay. So hindi po yun totoo. Sapagkat sabi po ng Efeso, kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 3, ay malinaw po dito. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So malinaw po, sabi po ng Efeso, kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 3, particularly po verse 3, no, lahat tayo ay namuhay at tayo po ay patay dahil po sa ating pagsuway at mga kasalanan. So lahat po ng taong yan, lahat po tayo, no, mga tao na nabuhay sa mundo. Throughout history, magmula po kay Adan at kay Eva hanggang sa panahon po natin, tayo po ay damay dito. No, tayo pong lahat ay namuhay sa pagsuway at mga kasalanan. Kaya po ang tawag ng Biblia po sa atin, we are dead. No, tayo po ay patay. No, tayo po ay cadaver. Lahat po ng ating senses po ay patay. Kaya po yung sabi po sa Reformed Theology, hindi po natin kayang lumapit sa Diyos. No, kaya ang Diyos po ang naghanap sa tao
ang Diyos po ang nagbigay ng biyaya sa tao para po tayo ay magkaroon ng pagkakilala at ng kaligtasan. At sabi po sa talatang 3, no, ito po yung pagkakasabi po ni Pablo, ang totoo, no, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Sapagkat yung kanya pong sinusulatan ay mga believer na, kaya ang binabanggit niya po dito, dati, no, meron silang dating pamumuhay. Tulad ng lahat ng tao, tayo ay namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, yung flesh natin. Okay? At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, yung nature ng tao, no, sabi dito, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So ang Diyos po ay galit sa tao, sapagkat lahat po tayo ay nagkasala. So kahit sabihin natin na tayo ay nagigising sa bawat umaga, tayo po ay may lakas, tayo po ay may kinakain, tayo po ay may tinatawag na pamilya, meron tayong love life, meron tayong trabaho, no, meron tayong mga pagpapala na galing sa Diyos, ay hindi po natin pwedeng isang tabi na ang Diyos po ay galit sa atin. So yun po ay common grace na binibigay sa atin ng Panginoon. Talagang ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, pero wag nating kakaligtaan na siya rin po ay Diyos ng pagkagalit. Sapagkat pag ang tao po ay namatay nang wala pong pananampalataya, kapag ang isang tao po ay namatay na walang relasyon kay Kristo, totoo po yun, mararanasan niya po ang puot ng Diyos. No? Sapagkat lahat ng hindi nagsisi at tumalikod sa kasalanan at kinilala ang kanyang bugtong na anak, ipapadama niya po yung kanyang galit doon sa dagat-dagatang apoy. At yun po ay pangwalang hanggan. Sapagkat tayo ay lahat ay nagkasala. So buksan din po natin yung isang talata, no? So bago natin buksan, basahin ko po yung ika-4 na paragraph. Sabi po ng 1689, mula sa orihinal na kasamaang ito, kung saan sa pamamagitan nito tayo ay ganap na tumatanggi, walang kakayahan at pinaging laban sa lahat ng mabuti at lubos na nakakiling sa lahat ng kasamaan. Nanggagaling ang lahat ng aktwal na mga pagsuway. So sabi po ng 1689, dahil tayo ay damay doon sa tinatawag na original sin, no, ni Adan at ni Eva. So ibig sabihin po, lahat ng ipapanganak, sabi dito, ay tayo ay ganap na tumatanggi saan? Sa kabutihan. Okay? So, ang tao na galing kay Adan at kay Eva at lahat po tayo ay doon galing, ay lahat po tayo ay namumuhay sa pagkakasala. At ang sabi nga dito, ipinaging laban sa lahat ng mabuti at lubos na nakakiling sa lahat ng kasamaan. So, lagi po tayo doon sa side ng kasamaan sapagkat yun po yung ating nature. Yun po yung ating kalalagayan. Okay? At ang sabi po dito, Matthew 7 po, tinan po natin. Sabi po sa Mateo, kabanatang 7, mga talatang 17 hanggang 20, ay malino po na sinasabi dito, kung ano po yung puno, ay yun din ang bunga. So kung tayong lahat ay galing sa puno na si Adan at si Eva, ay ganoon din po yung bunga. Okay? Kung sila po ay nagkasala, ganoon din po tayo. Sa Mateo, kabanatang 7, at napakaganda po nito nung akin pong binabasa, ay maging po sa ibang mga talata, lalo sa Lucas at Juan, ay makikita po natin talagang tayo, ito po yung ating kalalagayan. Sa Mateo, kabanatang 7 po, mga talatang 17 hanggang 20. Pero basahin ko po mula sa verse 15. Ito po yung tungkol sa mga huwad na propeta. Okay? Sabi po dito ng Panginoon, no, sa kanyang mga disipulo, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Okay? Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halamanan? Mabuti, verse 17 po, mabuti ang bunga ng mabuting puno, sabalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So malinaw po yun. Bagamat po ang konteksto nito ay tungkol sa mga false prophet, pero po yung sinasabi po dito, in general, kung ano po yung puno ay siya ring bunga.
Okay, so hindi pa pwedeng mamunga ang isang masamang puno ng mabuti at hindi rin po pwedeng mamunga ang mabuting puno ng ng masamang bunga. Yun po ay talagang hindi maaaring mangyari. Okay? So ibig sabihin po kung tayo ay galing sa puno na masama, si Adan at si Eva ay ganoon din po tayo. Same, no? Pareho yung bunga. Tayo rin po ay damay sa orihinal na pagkakasala. So dinan pa po natin. Sabi po sa Mateo, Kabanatang 12, Matthew chapter 12. Mateo, Kabanatang 12, talatang 33 hanggang 37. Ito po, napakaganda nito. No, meron po tayo dito mamayang computation. No, na-encourage ako doon sa preaching ng Ninong Celso last Sunday. No, nag-mat sila. No, so magmamat din tayo. Pero may nakalagay po dito. Sabi po sa Mateo, Kabanatang 12, talatang 33 hanggang 37. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga. Totoo po yun, di ba? At masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Sabi po dito ng Panginoon, lahi ng mga ulupong, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya, pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ang tanong, bakit ito yung sinasabi po ng Panginoon, no? Sa Mateo, Kabanatang 12, no? Sa bunga makikilala. So kanina ay ating pong pinag-uusapan, kung ang isang puno ay mabuti, hindi po siya magbubunga ng masama. At ganoon din po ang isang punong masama ay hindi po magbubunga ng mabuti. Pero nagbigay po dito ng halimbawa ang Panginoon. Okay? So ang sabi niya po dito sa verse 35, no? Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Ito po, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, kung ano ang lumalabas po sa ating bibig, yun po ang laman ng ating puso. Naniniwala kayo hindi? Kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yun ang laman ng ating puso. Okay, magbibigay tayo ng halimbawa. Kung tayo po ay mahilig sa pagmumura, yun po ang laman ng ating puso. Kung ang lumalabas po sa ating bibig ay puro galit, yun po ang laman ng ating puso. Kung ang lumalabas po sa ating bibig ay kasinungalingan, yun po ang laman ng ating puso. At sasabi po dito ng Panginoon, 36 po, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, ito po ay judgment, no? Hindi po siya, ibig sabihin, para bang magiging ano lang ba tayo, easy-easy lang, sapagkat ito po ay tinatawag na judgment. Sabi po dito, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, ito po ay seryosong bagay, ano? Pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. No? Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ang tanong, akala ko ba ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Bakit dito may sinasabi, kung ano yung lumalabas sa ating bibig, tayo raw po ay pawawalang sala o parurusahan batay sa lumalabas po sa ating mga dila o sa mga ating pong sinasabing mga salita. Ang tanong dito, bakit po ganun ang sabi po ng Panginoon? In the day of judgment, bakit po merong ganitong sinasabi ang Panginoon na papawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita? Ang tanong, gaano karami ang lumalabas sa salita sa isang tao sa bawat araw? Sa tingin po ninyo, gaano karaming salita ang lumalabas po sa ating mga bibig sa araw-araw? Sabi natin, mula Monday o Sunday, ngayong araw na to, siguro kayo ngayon ay tahimik, pero mamaya, alam ko, mayroon kayong mga sasabihin, no? Gaano karami ang sinasabi o lumalabas sa bibig ng tao na mga salita bawat araw? Sa isang average po na tao,
Yung hindi masyadong madaldal at hindi rin po masyadong tahimik. Gaano kaya karami ang lumalabas na salita sa ating mga bibig? At ako po ay nag-search, no? At sabi po sa survey, ay ganito po kadami ang salita na lumalabas po sa bibig ng isang tao bawat aradong tahimik. So 15,000 hanggang 20,000 words. Pero hindi lang po yon. Sabi po dito, sa isang introvert, no, or tahimik na tao, ay ganito naman karami yung kanyang salita na binibigkas bawat araw. Nagre-reach daw po ng 7,000 hanggang 8,000 words bawat araw. Yan po ay introvert pa. Yan po ay tahimik na tao. 7,000 hanggang 8,000 words per day. Okay? At ito naman po sa mga talkative, no? Sa mga po extrovert, yung pong madadaldal. Okay? Tulad po ng mga teachers at mga sales representative. Ganito po karami yung kanilang salita na lumalabas po sa kanilang bibig. No, magugulat kayo. 30,000 plus words na kung ikaw po ay madaldal. Okay? So, wag yung tingnan niyo yung inyong mga parents na tinaturo agad tayo. Ang dami po, ano? Sabi po dito, ang dami naman nito, no? Lalo na siguro, no? So, sa mga trabaho po, tulad po ng mga call center, teacher, at host, ay mas marami pa. Okay? So, mas marami pong salita ang lumalabas sa kanilang bibig. So, ito po ay nakadepende sa isang personality kung ikaw ay extrovert or introvert. So, pero po yung pinaka-sakto o talagang madalas no, sa isang tao na average ay 18,000 words ang lumalabas sa kanyang bibig per day. Kaya ako po ay nag-compute. No, di ko alam kung tama yung computation ko. So, sa isang linggo po ay nagre-range po, no, ang lumalabas po sa ating bibig ay 126,000 words per week. Okay? At sa isang buwan po ay almost kalahating milyon. Okay? 540,000 words per month. Okay? So napakarami pong salita ang lumalabas sa ating bibig. At sabi nga po ng aking mga napapakinggan about dito, ay pwede po tayo makagawa ng libro or volume ng mga libro sa dami po na lumalabas po sa ating bibig araw-araw. Ganong karaming salita. Kaya sabi po dito ng Panginoon, tandaan ninyo, no, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Bakit po? Kung ikaw ay isang unbeliever, kung ikaw ay hindi mananampalataya, automatic yon. Ang lalabas sa ating bibig ay ano? Pagmumura, ano? Kabastusan, no? Kasinungalingan, okay? So lahat ng karumihan po ay lumalabas sa ating bibig. Pero ang nakakagulat po ay nagsasabing siya ay believer ay walang pagkakaiba. Okay? Same pa din, no? Walang binago. Meron po mga ganong mga believer o nagsasabing sila ay mananampalataya. Okay? Kaya sabi po ng Panginoon, pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. So kaya nga po meron po tayong encouragement na tinatawag, no? O pangangaral salita ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, tayo po dapat ay mamuhay, no? Kung ano man po yung lumalabas sa ating bibig, maging maingat po tayo. Sapagkat kung ano ang lumalabas po sa ating bibig, yun po ang content o laman po ng ating puso. So imagine that, no? 18,000 words per day. Okay? So hindi ko natatanungin siguro yung mga talkative dito kung gaano po kayo kadaldal sa tahanan, no, sa iyong trabaho, sapagkat talagang kung ano ang laman po ng ating puso, yun po ang lalabas sa ating mga bibig. At ating po pong diinan, sabi dito ng Panginoon, sa Lucas, Kabanatang 6. Lucas, Kabanatang 6 po, talatang 43 hanggang 44. So, bago po tayo lumayo, ang ating pong pinag-uusapan dito, na talagang ang tao ay ipinanganak na makasalanan sapagkat tayo ay damay sa ginawa ni Adan at ni Eva na orihinal na kasalanan. Yun po yung ating pinag-uusapan. Okay? So ito po ay mga halimbawa. So sa Lucas po, Kabanatang 6, talatang 43 hanggang 44. Marami pa naman tayong oras. Lucas, Kabanatang 6, talatang 43 hanggang 44. Luke chapter 6, verse 43 up to 45. Ito po yung sabi po sa libro ni Lucas. Babasahin ko rin po sa Tagalog at ito po yung pagkakasalim.
43 po. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matinik o matitinik na halaman o ang ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Okay? So ang linaw po niyan, no? Sabi dito nasa libro po ni Lucas, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So ingat po tayo kung ano po yung ating mga binibigkas mula po Monday hanggang Saturday. So pag Sunday, tahimik tayo dahil nakikinig po tayo. Pero sa atin pong mga tahanan, sa atin pong trabaho, maging po tayo, maging pagmatsyag sa lumalabas po sa ating mga labi. Okay? Kung ito ba ay pagmumura, kalapastanganan, kasinungalingan, at sasabi po dito, yun ang nag-uumapaw sa ating puso. And then Sunday, sasabihin natin tayo ay mga believer. So maging maingat po tayo. So, Roma 3, ito po yung pinakadiin dito, yung atin pong mga pinag-aaralan itong mga nakarang linggo sa ating preaching, ay hopefully hindi pa po nakakalimutan sapagkat sabi po ng Roma, chapter 3, ay napakalinaw po nito. No? Verse 10 hanggang 13. Pero simulan ko na po sa verse 9. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hintil? Sapagkat ang tao po ay dalawang klase lamang sa paningin po ng Hudyo. Kung ikaw ay hindi Jewish, ikaw ay Hintil or Gentile. So hindi tulad ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Sabi dito, maging Hudyo o Hintil man. So lahat daw po tayo ay damay sa kasalanan. Kung ikaw man ay isang Hudyo o Israelites o isang Pilipino na isa rin pong klase ng mga Hintil. Sabi po sa verse 10, ayon sa nasusulat. So ito po ay nakalathala, ito po ay nakalimbag, ito po ay nakasulat sa Biblia, sa Old Testament. Walang matuwid, wala kahit isa. So wag na po tayo magtaka, wag na po tayo magturuan. Ikaw kasi, ikaw naman talaga yun. Pare-pareho lang naman tayong hindi matuwid. Sabi nga ng salita ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. May magsasabi pa dito, kasi ikaw, kaya ako nakapagsabi ng masakit dahil ikaw, ginalit mo ako. Hindi mo alam, yun talaga yung nature mo. Ikaw talaga ay magagalitin. Ikaw talaga ay may kasamaan sa iyong loob dahil yun ang nature ng tao. So huwag natin sisigahin yung ating asawa, kapatid, makapitbahay, ikaw talaga yun. Okay, that's your nature. So verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Okay? So kahit ikaw ay nagbibigay ng ulam sa iyong kapitbahay, kahit ikaw ay tumutulong sa mga bata sa lansangan, pero sa paningin ng Diyos, yun ay hindi makakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sabi po ng Biblia, lahat ng ipinanganak sa mundong ito, na tayo ay lahat ay galing kay Adan at kay Eva, tayo ay damay sa orihinal na kasalanan, lahat po tayo ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya kanina, nung pagising namin at nandiyan yung sasakyan sa may gate, gusto-gusto kong talagang itawag na sa barangay at ipahila. Sabi naman sa akin ni Carlo, hindi ba tayo napaka-OA? So ako ay ni-rebuke ni Carlo. Parang gusto lang sabihin niya, ikaw pa naman ay pastor. Parang ganun gusto niya sabihin. Hindi ba? Yung may-ari baka sabihin. Nagbigay ako ng taling. Sabi ko, 8:30 at pag wala pang kumuha dyan, muna sa Fortune, tawagan muna. Sabi ni Carlos sa akin, hindi ba tayo OA? Over tayo na. So dapat nagpalit na lang kami, si Carlo na lang ang pastor, ako na lang yung Kaya ako po ay bumalik dito sa loob at ako po ay nagsimula na. Kaya bahala na Sige po, at ito po yung ating pag-asa, sapagkat ito po yung ating kalalagayan. Sabi po ng Juan 3, napakaganda po nito. At dito po tayo magtatapos sa sinasabi po ni John. Okay? Sa Juan 3,
Kung tayo po lahat ay patay sa kasalanan at yun po yung ating nature, ito naman po yung sabi ng Panginoon kay Nicodemo. Okay? Na dapat po, hopefully lahat tayo ay makaabot po dito ayon po sa biyaya po ng Panginoon. Sabi po ng Juan, 3, talatang 3 at 5. Pero basahin ko po 3, 4, and 5 bago po yung verse 37 ng chapter 6. At dito po tayo magtatapos. Sabi po ng Juan 3, talatang 3 hanggang 5, ang kausap niyo po dito ay si Nicodemo. Sumagot si Jesus, no, tandaan mo ang sinasabi kong ito. No? Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Sabi po ni Nicodemo, yung tanong niya. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Verse 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pong sinasabi dito? Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. At higit sa lahat, hindi rin po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Pero yung sinasabi po dito, kailangan po nating maborn again. Okay? So kung tayo po ay pinanganak na makasalanan at tayo rin po ay mamamatay na makasalanan at yun po ang sabi ng Biblia, pero may pag-asa pa. No, we must be, o kailangan po tayong maborn again. No, kailangan tayong ipanganak ng muli sa Espiritu, at sabi nga po dito, para po tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay hindi maboborn again, no, hindi ka babaguhin ng Panginoon para siya ay kilalanin mo at siya ay tanggapin mong tagapagligtas at Panginoon, sapagkat lahat tayo patay sa ating pagkakasala, hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Pero praise God po, no? Sapagkat ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay nagbabago, no? Meron po siyang isinisilang ng muli, meron po siyang tao o mga tao na kaya pong ipanganak ng muli ayon po sa kanyang biyaya, no? At doon po tayo magkakaroon ng pagkakataon dahil tayo ay binuhay ng muli, ay pinanganak ng muli para atin pong kilalanin at tayo po'y magkaroon ng relasyon sa Panginoon. So yung akin pong pinasa sa ating mga GC, yung Ordo Salutis, Order of Salvation. So hindi po unang pananampalataya, no? Kailangan ka munang ipanganak muli. Kailangan muna tayong ma-born again para po tayo ay magkaroon ng pagkakilala sa Diyos. At panghuli po, Juan, Kabanatang 6, talatang 37, no? 39 hanggang 44 hanggang 44. So, John chapter 6 po, no, verse 37 muna. Ito po yung sabi sa libro ni John, verse 37. So, tuloy natin siguro hanggang 45. And we will pray. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ang tanong, makakalapit pa tayo? Pero pag tayo ibinigay ng Ama, yes, no, tayo ay makakalapit sa Diyos sapagkat tayo ay kanyang binuhay. Okay? Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. So tayo po ay nakakasigurado na ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Meron po tayong assurance, no? Higit sa insurance, meron po tayong assurance. Kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na nakakakita sa anak at sumasampalataya. Take note po hindi lamang nakakakita, kundi kailangan sumasampalataya sa Kanya. So hindi po sapat na kilala mo lamang si Kristo at alam na may Diyos, kailangan mong sumampalataya, no? Ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. We believe na lahat ng mga namatay, yumao ay muling bubuhayin. Pero ang isang napakaganda kung ikaw ay believer, meron tayong eternal blessing, no? Sapagkat kung ikaw ay bubuhayin at wala ka sa Panginoon, eternal punishment. So napakahalaga po nun. May muling pagkabuhay. At ang napakaganda po dito, lahat ng may pananampalataya ay bubuhayin sa huling araw. So yung atin pong mga kasamaan dito sa church, tulad po ng Ninang Levi, tayo po ay magkikita-kita sa huling araw. Okay? Sapagkat silang lahat ay bubuhayin
At kung meron po susunod dito, bago po dumating ang Panginoon, ay sigurado po yun, tayo po ay makikita-kita sa huling araw. Verse 41, nagbubulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang ako ang tinapay ng bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? So grabe itong mga taong ito. No? So literal nilang gustong makita si Kristo ay bumaba mula sa langit. Kaya't sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa aking malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Kaya tayo po ay naniniwala, kung ikaw ay hindi biniyayaan ng Panginoon na maborn again, ay hindi ka makakalapit sa Diyos. Sapagkat yun lamang nilalapit ng Ama, ibinigay ng Ama sa anak, yun lamang talaga ang makakalapit sa Diyos at bubuhayin sa huling araw. 45. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. So hindi po tayo basta nakikinig, dapat po tayo ay natututo. So hopefully po dito sa church ay tayo po ay hindi lamang tagapakinig, kundi tayo po ay merong pagkaunawa, sapagkat napakahalaga po nun. Kung ikaw ay isa lamang listener, pero hindi ka nakakaunawa, ay walang saysay ang atin pong pagtitipon. Okay? So tingnan din po natin yung verse na sinasabi po dito, verse 65, last na po ito. Verse 65 po ng John chapter 6 po. John chapter 6 verse 65 at we will pray na. Ito po yung sabi sa 1 Kabanatang 6 talatang 45. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ako sinasabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. So kung meron po dito na magsasabi na kaya niyang lumapit sa Diyos without the mercy and grace of God, napaka-imposible po noon. Okay? So ang trabaho ng isang mangangaral ay kailangan po nating i-preach ang true gospel. Hindi po ito yung gospel na para lang magpayaman, maging maayos ang ating kalusugan, maging maayos ang ating buhay. Ang ating pong pinapangaral dito ay yung mabuting balita tungkol sa anak ng Diyos, tungkol kay Kristo. At after po noon, Diyos na po ang bahala na kumilos sa tao na nakapakinig po noon. So tayo po ay hindi namimilit, tayo po ay hindi para bang sinasabi sa taong yon, maging believer ka na, hindi po natin kayang gawin yon. Hindi po natin kayang iligtas ang tao. Pero kung ito po ay kalooban ng Ama at ibinigay po siya sa anak, siya po ay maboborn again. Tulad po ni Nicodemo, tulad po ng Samaritan woman, tulad po natin ngayon na naririto, tayo po ay naborn again. At yun po yung ating, hopefully, ay yun po yung ating kalalagayan. Okay? So bago po tayo manalangin, so yung ating pong pinag-uusapan sa 1689 Baptist Confession of Faith ay tungkol po sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. At ang kasalanan at ang kaparusahan dito. So ibig sabihin po, lahat tayo ay damay sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Lahat po tayo ay nagkasala. Pero yung good news, merong namatay para sa ating mga kasalanan na kailangan po nating kilalanin ayon po sa kanyang biyaya. So bago tayo manalangin po, meron ba kayong tanong or clarification o karagdagan sa atin pong pinag-aaralan? Any question po? No, kapag po Sunday school, pwede magtanong. Pag preaching po, bawal magtanong. Okay? So yun po yung kaibahan. Pag Sunday school, pwede magtanong. Okay? Pag preaching, ay dapat hayaan mo lang yung preacher na magsalita. Okay? So hindi po siya conversation. Kailangan po Sunday school, doon tayo pwede magtanong. Meron po kayong question? Katanungan? Ako po may tanong. Naintindihan niyo po ba yung ating pinag-aaralan? Ulitin ko po, pag daw walang tanong, wala raw naintindihan eh. Okay. So magtanong na kayo. Ano kayo po? Hindi ako naniniwala na yung ilan yung regular na nasangkay na words. Yung ano po, average. Ano kayo naniniwala? So, ilan po ba gusto niyo? Sobra pa. Okay, Mas konti siguro naman. mas konti naman. Okay. Wala kami kausap. Sige po. Ano naman po yun sa survey naman po yun. So, pwede naman talagang mamali yan. Okay, wala. Oh. Sige. Sige po. Palitan po natin yung survey. Bawasan natin. Bukod po doon sa salitang lumalabas po sa ating bibig, may tanong pa po ba kayo? Bukod po doon. Yun po ay...
So, sabihin natin, 16,000 na lang. 16,000. Sige po, ilan po? Ay, ilan? May tanong pa po ba kayo? Question pa? Ikaw, Timmy, may tanong ka? Question. Si James, bakit tanong ka, James? May tanong ka? Sa future mo, hindi ako manghuhula eh. Ha? So, kailangan mo ng gospel. Si Kuya Berna, si Tito, pinsan mo, di ba? Si Kuya Bern mo na lang ang magpapaliwanag. So, mamaya, pwede naman kung may tanong ka, tungkol sa kaligtasan. Sige, bukod po doon sa kaligtasan, ano po yung inyong tanong sa ating pinag-aaralan? So, kay James, yung James, talagang ang tao ay makasalanan. Lahat tayo. So, wag ka na magtaka bakit ganito tayo mag-isip, ganito tayo yung attitude natin. Kahit sabihin natin tayo ay mabait, pero yung ating kaloob-looban talagang may kabulukan. Kaya minsan, makapansin mo bakit ito yung sinasabi ko. Bakit ito yung lumalabas sa bibig ko. Maging si Pablo nga, sabi niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Yung mga gusto kong gawin, bakit hindi ko magawa? Sapagkat tayo po ay nasa ating flesh, tayo talaga ay merong tinatawag na kasalanan. So kahit po tayo mga believer, tayo po ay hindi exempted doon. Sapagkat tayo po ay meron pa rin tayong nagagawang pagkakasala. So nung tayo po ay sinipo ng Panginoon, yes, yung power of sin, tayo po ay nasave na doon. Pero po yung presence of sin, sapagkat tayo po nasa mundo pa rin ito at tayo po nasa ating katawan, talagang meron pa rin pong pagkakasala. Okay po? Meron po ba ang tanong? May kasyon ka? Sige, gamit ka ng mic, anak. Gamit ka ng mic. Nang ng John. Sige po. Ano pong sabi? Basahin po natin. Sige po. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumababa mula sa langit. 6 po ba? 6. 33. Okay. Alam niya na lahat gawin. Alam niya lahat gawin. Iayos eh. Okay, basahin ko po. 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. So ano po yung question po doon? Dagdag. Walang magagawa. Ang flesh po. Apo. Apo. Totoo po yun, Kaya tayo po ay naniniwala, kung tayo po ay manangahawakan sa ating pong sariling abilidad or kakayahan, ay hindi po talaga natin kayang iligtas ang ating mga sarili. So yung ating pong kaligtasan ay trabaho po yun ng Diyos, Hindi po natin trabaho yun. Maging po yung ating pananampalataya, yun po ay biyaya sa atin ng Diyos. Sabi po yun ng Epeso. Maging yung faith ay galing po yun sa Diyos. Okay? Sapagkat di po natin kayang lumapit sa Diyos with our own ability. So kailangan po natin na maborn again muna at yun po yung sabay ng salita ng Panginoon. Sige po, kung wala na kayong question, tayo po ay mananalangin sapagkat ang ating pong oras ay medyo na tayo lumampas tayo ng konti. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral sa aming pong Sunday School. At makita po namin, Panginoon, ang aming pong abang kalalagayan bilang mga tao na lahat po kami ay nagkasala, lahat po kami ay hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. At kung meron po sa aming kalipunan na nagkasabi na kaya niya po kayong tanggapin, na kaya po niyang lumapit sa inyo, yun po ay napaka-imposible, Panginoon. Sapagkat po yung aming kaligtasan ay hindi po kami umiakda, sapagkat kayo po ang nagliligtas, at kami lamang po, Panginoon, ay humihingi po sa inyo ng biyaya na kami rin po ay kahabagan ninyo. At nawa po, Panginoon, sa bawat mga bata at mga kabataan, mga young adult at mga adult na naririto, ayon po yung dalangin namin, Panginoon, na talagang kami po ay may pagkakilala na sa inyo, kung kami po ay talagang biniyaya niyo po ng pangunawa at kami po ay binuhay niyong muli, sapagkat napaka-imposible po na kami po ay maligtas sa aming pong sariling kakayanan, Panginoon. Salamat po aming Amang Diyos at patuloy po kayo maging mabiyaya sa aming pong mga mahal sa buhay, sa kanila din pong mga kabalahan sa mga oras na ito, ay dumating din po yung panahon na sila po ay magkaroon ng pagkaunawa sapagkat
ang mabuting balita po ay talaga pong ipinapangaral sa lahat ng dako at wala po silang pwedeng maidahilan na sila po ay hindi naabot ng mabuting balita sapagkat talaga namang ito ay naririnig at maging po yung inyong creation, Panginoon, nagpapahayag na talagang kayo ay totoo na kailangan po namin kilalanin. At sapagkat ang lahat ng tao ay hindi po inosente nung isinilang sapagkat lahat po kami ay meron pong orihinal na pagkakasala. Sa lahat po, Panginoon, at maging po sa aming pong pananambahan sa araw na ito, ay patuloy po kayong maluwalhati. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa matamis po na pangalan ng iyong bugtong na anak na yung Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Tinatawagan ko na po ang ating tagapanguna. Praise Mike. Praise. Nag-i-speak naman yung tongues. Wait. Ito lang gamit. Check mo nga. Hello. Hello. Ayan, isang magandang umaga po sa bawat isa at welcome po tayong lahat dito po sa Bahay-Sambahan ng Panginoong Diyos. Wini-welcome din po natin si Brother James Leonard Nieva, ang pinsan po ni Brother Bern. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos. Ayan, bago po ang lahat, ngitian po muna natin ang ating mga katabi. Hindi nag-toothbrush. Ayan. At sabihin po natin, ang ganda mo, ang pogi mo. Yan. Okay, syempre presence of God inside. So bago po tayo magsimula, may mga ilang paalala lang po tayo bago po tayo magsimula. Ayan. So let's fill in po yung mga upuan dito sa harapan. Very good dahil nakikita ko po na narito po tayo sa harapan. Lahat po ng nakaupo sa likod ay urong po tayo dito sa harapan. Wala na po munang uupo sa likuran except po yung mga bata. Mas mainam po kung tayo po ay nasa unahan. Sabi nga nila, ang pagpapala ay nasa unahan. Mas maririnig o maiintindihan po natin ang salita ng Diyos. At isa pa po, iwasan po muna sana nating labas ng labas, especially kapag sermon or preaching po. Lagi po nating igagala ang salita ng Diyos. Sayang naman po yung prepare ni pastor or ng elder po natin kung hindi po natin ito napapakinggan ng maayos or may na-miss po tayo. Ayan, maaari po siguro tayong magdala ng tubigan or tumbler para po maiwasan po natin ang paglabas-labas. Salamat po para po sa kaayusan ng ating gawain. At ito naman po ay para sa ating Panginoong Diyos, purihin po ang kanyang pangalan. At ngayon po, basahin ko po ang pagkakasunod-sunod ng ating gawain. Scripture reading, Sister Lizelle Ann Landicho from the book of Ecclesiastes 12, verse 1 to 14. Opening prayer, Brother Vincent Serra. Offertory song, Children Ministry. Offertory prayer, Pastor Edmond Allen Landicho. Praise and worship, Young Professionals. At ang magbabahagi po ng salita ng Diyos sa umagang ito ay si Brother Ray Mark Rovira. Tayo pong lahat ay tumayo. Buklatin po natin ang ating mga Biblia at inaanyayahan ko po si Sister Lizelle Ann Landicho para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 12, talata 1 hanggang 14. Tayo po ay salit-salitan sa pagbabasa. Ako po muna. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin,
at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasin ang pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. At masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod sa pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis ng pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabay-sabay po. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti ang masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. Let's pray po. Our Heavenly Father, thank you po for this new day. Salamat po sa privilege po na makapaglingkod po sa inyo, Lord. Inaangat po namin ang mga kapatid po namin na aawit po, Lord, at magpapahayag po ng inyong salita, Lord. May you anoint their voices, Lord, strengthen their hearts, Lord, and fill us, Lord, with your Holy Spirit. Naway ang awit po na awitin namin ngayon, Lord, ay magbring po ng comfort, joy, and happiness po, healing sa bawat isa. Malulahati po kayo, Lord, sa aming pag-aawitan, Lord. At para po, Lord, sa mag-preach ngayon, Lord, naway bigyan niyo po siya ng wisdom, clarity po, and boldness po to share your word po, Lord. With power po and truth. Let be everything po, Lord, na gagawin namin ngayon, Lord, be for your glory alone po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay makakaupo saglit. Sige po, para po sa ating pagkakaloob ay babasahin ko po ang Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10. Sabi po ng salita ng Panginoon ay parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Talatang 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, isidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So hopefully po, ay atin pong nauunawaan na yung ating pong pagkakaloob, ay yun to ay pribilehiyo na tayo po ay magamit ang Panginoon sa kanya pong ministeryo. Kaya po yung word na ginamit dito ay parangalan mo, si Yahweh, sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Pero yung itanong po ng madami, paano kung ako ay hindi mayaman? Paano ko siya paparangalan? So ang sagot po dito ay hindi po pinag-uusapan kung gaano karami yung iyong ari-arian. Ang mahalaga po dito ay kung anong meron po tayo ay pwede po natin parangalan ng Diyos pamamagitan po ng kung ano pong meron tayo. Okay?
Kung ito man po ay resources, no? Kung ito man po ay about sa finances, kung ito man po ay about sa ating mga physical na lakas sa paglilingkod sa Panginoon, ay pwede po natin siyang parangalan. So yung word po na honor, no? We can honor God through those things. Okay? At meron po ditong promise ang Panginoon sa verse 10. O sabihin natin siguro, ay makikita natin yung bunga, ano? Kung tayo po ay i-honor natin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga ari-arian, kung ano pong meron tayo, sabi po sa talatang 10. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. No? Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. At ako po ay magsasabi sa inyo na ito po ay katotohanan. Bagamat po siya ay Proverbs, no, ito po talaga ay sinasabi, yung mga experiences dati, ito po hanggang sa panahon natin ay katotohanan. Okay? Sapagkat kami po, no, isa po yung testimony na nung kami po ay bago-bago pa lamang at ako po ay wala pa pong trabaho. At ang akin po lamang talagang ginagawa ay pangangaral sa salita ng Panginoon. I will tell you po, no, na never po nagbabaya ang Diyos. Okay? So we can honor God, no, sa atin pong mga lakas kung talagang tayo ay napakapayak yung ating pamumuhay at kung naman tayo ay meron, pwede po din nating i-honor ang Panginoon. Ang Diyos po ay hindi magkukulang sa atin. So bago po maghandog ang mga bata sa children ministry ng kanila pong awitin, tayo muna po ay manalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay mabigyan po ng pribilehiyo sa pagkakaloob. At alam po namin, Panginoon, na lahat ng ito ay sa inyo naman talaga nagmula. At higit sa lahat, Panginoon, ay makita po namin yung pagkakaloob niyo, yung natakilang pagkakaloob niyo po sa amin, yung buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng yung kaisa-isang anak. Bagamat po siya ay Diyos, siya po ay nagkatawang tao, at siya po ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao para bayaran po yung aming mga kasalanan. Ito po yung napakalaking biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin, bagamat kami po ay hindi karapat-dapat. At bilang yung mga anak ay maging kagamit-gamit din po, Panginoon, ang aming pong mga resources, yung amin din pong lakas, sapagkat kayo rin naman po talaga ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. At higit sa lahat ay hindi naman talaga yung kailangan ng lahat ng ito, pero for us, Panginoon, to bless us, Panginoon, ito po yung inyong binilin po sa amin bilang mga mananampalataya tulad po kay Pablo, sa aklat po ng Korinto, na kami po ay magkaloob na aayon po sa amin pong kalooban, Panginoon, na hindi po kami nabibigatan o napipilitan lamang. Salamat po aming Amang Diyos sapagkat pagpapalayan po ninyo ang maluwag na nagkakaloob at the more na kami po ay nagkakaloob, Panginoon, ay the more nyo rin po kami pinagpapala aming Amang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa trabaho, at sa lahat po ng mga bagay na pinagkakalit po sa amin sa bawat araw. At yun po yung dalangin namin sa lahat po ng mga naririto na nag-isipagtrabaho, sa kanila pong pakikibaka, sa kanila pong mga kinakaharap sa trabaho, Panginoon, ay patuloy po kayo maging mabiyaya at kayo pong patuloy magbigay po sa kanila ng lakas na nagmumula po sa inyo. Salamat po aming Ama, napakabuti po ninyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Good morning ako. 1, 2, 3, go. Good morning po. We are the Children Ministry. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves all the children of the world. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children, all the children of the world. Red, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus
children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children of the world. Wow. Hindi daw alam mo kanina. Wala nang practice. Together. Alam niya, madali lang ito. Vincent. Beijing. Inaalagaan ko po ang napagsitayo po ang lahat para sa pag-awit sa Panginoon. You wait for me to rise, counting down to seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient, Lord, this is my reply. I want to walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. By the quiet waters,
want to walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. I want to know you, not just about you. I want to be with you, not just around you. I want to love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. My eyes and see, I need not be afraid. All my help comes from the Lord, who the earth and sky has made. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. The Lord will never sleep, my steps He has ordained. For the one who holds the night is the sovereign of my days. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. Keep you from all evil, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. The enemy surrounds, and my heart runs faint within. When the darkness overwhelms, and my fear are pressing in, I will trust you, oh Lord. In the silence I will wait. I will stand upon your word. You're
my solid rock, my salvation, my steadfast hope. I won't be shaken, my soul